Brian, tell me honestly, did you and your friends rape Carmela? Dito makatingin ay tinutok ang paanan ng mga mata, saka mahinang bumulong. Yes. Napasinghap si Danica. Di naman na nabigla si Camia sa sagot nito, kaya naikuyom na lang niya ang kamao. Kung ganon, anong ginawa ninyo? Parang basta na lang binawi ni Carmela ang kaso, ani Danica. Humakbang ito at kita niyang nasasaktan to sa ginawa ng dating nobyo. Because she could no longer bear the pain? Higit kanino man alam ni Camia ang pakiramdam. Na-pressure siya ng paglilitis sa mapangit na sinasabi ng mga tao at sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Pinagdadaanan niya mga yon, kaya naman parte sa mga inakto ni Carmela ay naiintindihan niya. That is why he came here, Camia. May nilabas na USB si Brian mula sa bulsa nito. This will help you with the case? Hindi nila inaasahan na mga narinig nilang malakas na ingay mula sa motor ay hihinto sa tapat ng bahay ni Drake. Tumigil yon sa tapat ng kanilang gate. Si Orion ang lumapat dito na para bang nais tirisin ng lalaki. Bilogin at gawing bola palabas ng kanilang bahay. Inabot ni Brian ng USB. Ang unang video, yon ang ginamit namin laban kay Carmela. Yung ikalawa, kayo nang bahala. Kung anong gagawin nyo? I'm leaving. Done? This is... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil kasalukuyan pang bukas ang gate at hindi pa nailak. Naitulak to ng estrangherong lalaki at saka sila pinuputokan ng maraming bala mula doon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Danica kasabay ng mga putok. Nahila siya ni Drake padapa. Nanginginig sa takot habang nanlalaki ang mata ni Camia na pumailalim sa kanyang asawa. Palibasa, alerto si Orion. Nagawa nitong tumalikod para protektahan si Danica. Saka tumalon sa pool ang mga ito. Nagtago sa ilalim ng tubig. Nabasag ang mga vase, ang salamin, at ang lahat na nahagip ng mga bala. Matapos ang sandali, narinig na lang ni Camia ang pagtigil ng mga putok, kasunod ang papalayong motor. Damn it! Mura ni Drake bago umapo. Drake, are you alright? Garalgal ang tinig na tanong ni Camia. I'm fine. Danica! Kinakabahan niyang tawag sa kapatid. Orion! Umahon mula sa kinitatago ang tubig na pool ang dalawa. Kuya! Sigaw ni Danica matapos mapuna ang sumisirit itong dugo sa braso. Kuya Orion! Inawakan itong braso ng huli. Damn kid, I'm alive! Nakangawi nitong reklamo bago sinuri ang huli. What about you? Are you alright? Tumango ang dalaga habang nanginginig gawa ng takot sa naganap at lamig mula sa tubig. Napasigaw na lang si Camia sa takot dahil noon lang nila nakita si Brian na nakandusay na sa sahig. Kumakalat ang pulang likido mula sa katawan nito papunta sa kanilang damuhan. Mabilis na umahon si Orion at saka pinulsohan ng lalaki. Brian! Sigaw ni Danica, papalapit dito. Don't touch him. We need to call the police. He's dead. Anunsyo ni Orion. Nakipagkiskis ang ngipin. Hindi pa nakakabawi si Camia mula sa atake ng di nila nakikilalang tao. Dinala si Brian sa ospital kahit na wala itong buhay. Sinalaysay nila na naroon ng lalaki kahit na may restraining order sa mga ito na di dapat lumapit kay Camia. Miss Camia, hindi ba't isa si Brian sa mga itinuturong suspect sa ganap na kaso ni Miss Carmela? Bakit ka pumayag na makipagkita sa kanya? Tanong ng investigador kay Camia. I know, ex-boyfriend siya ng kapatid ko. Hiniling niya makipagkita sa amin at meron daw siyang ibibigay. Ako mismong humiling na dito sa bahay namin kami magkita dahil narito ang asawa ko at si Orion. Hindi ko na naisip ang restraining order dahil gusto ko rin malaman kung anong ibibigay niya at iyon ang USB na tinutukoy ng mga kasama mo. Tumango si Camia. Ibig niyong sabihin, kaya nagpunta rito si Mr. Brian Mendoza dahil may binigay siya sa inyong USB? Opo, sir. Nang iabot niya yun sa amin, doon nagkaroon ng putukan. Hinanap ng mga itong USB na nasa pangangalaga ni Orion. I am sorry, pero hindi ko ibibigay ang USB nang hindi na namin nalaman ang laman nito. We called a lawyer, ani Orion. Pero ebidensya yun. Humahangos na papalapit si Faye papasok sa kanilang bahay. Tinawagan niya ito, ngunit di nito sinasagot kaya naman nagpadala na lang siya rito ng mensahe. Nakasunod dito si Kael, kaya nilingon niya si Danica. Natila lalong maiiyak matapos makita ang dalawa. Poor Dan. Kahit i-deny pa nito, alam niya na nagkaroon to ng malalim na pag-ibig kay Kael. Camia, what happened? Tanong ng abogada. Kanina pa kita tinatawagan, Faye?
Aniya sa babae bago nagbigay ng mapanuring tingin kay Kael. Namatay si Brian. Inatake kami ng taong nakaitim na jacket at saka helmet. Hindi kami sigurado kung sino yon, pero malakas ang hinala ko na isa siya sa mga kaibigan ni William. Pagbibigay alam ni Drake, it can't be William. Judging from his profile, ilang beses ko na siyang nakita. Mas mataas si William sa taong matake sa amin, kaya sigurado kung hindi siya yon. By the way, Brian gave this to us. Inabot ni Orion ng USB sa abogada. Miss Burnham, ito ang isa sa posibleng ebidensya sa naganap na sakuna ngayon, pero ayaw nilang ibigay dahil related daw to sa kaso ni Miss Carmela. Wika naman ng investigador. Pasensya na pero wala akong tiwala na basta namin ibibigay ito sa inyo na hindi namin malalaman ang laman. I used to be in this business. Ani Orion. Umasim ang mukha ng investigador. Pwede man naming panoorin at kopyahin ng files? Tanong ni Faye na kalmado. Nagkatinginan ng kabilang panig. Matapos ang diskusyon, pumayag din ang mga ito sa nais nila. Kinabit ni Orion ng USB sa malaking telebisyon na naroon sa loob ng bahay. May ilang minuto bago nagplay ang video. Nasa po ni Faye ang noon nito. Yan ang video na ginamit ng kampo ni William nang binawi ni Carmela ang kaso dahil nagsinungaling siya. Mga tawanan ng mga kalalakihan sa dilim ang naririnig nila. Nanginig si Kame dahil alam niyang galing yan kay Keith at 30. I can't believe that woman. Isang tawag lang mula kay Will at talagang pupunta siya rito. Tinig yon ni Keith. Are you intoxicated already? Tinig naman ni 30. Shut it! Asik ni Brian. You're still a pussy. Wala nang dani ka mo. Kantsaw ni 30. You should have shared her with us too. Kahit madalimang video, alam niya si Keith yon. Leave me fucking alone. Could you? Shh! Let's watch them. Hey, Bri, don't turn that video off. Magagamit ko yan kay Will kapag gusto ko siyang asarin. Tinig muli ni Kit. Lumitaw sa screen sina Carmela at William. Mas malino ito kumpara kanina na magulo at may kadiliman ng screen. Nakaupo sa couch si William. Madilim ang anyo nito. Nakasuot pa ng uniform ang nurse na halatang kagagaling lang nito sa duty. Doc, promise that it will be your best blowjob experience? Nangatog si Kame sa ilalim ng yakap ni Drake. Are you alright, babe? Pwede kitang ilabas na muna kung nakaka-trigger sa iyong makikita mo. Bulong sa kanya ni Drake. I'm fine. Please give me water. Napalunok siya at tila nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Habang nawala si Drake, rinig nila ang mahihinang pagtawa ng mga lalaki sa screen, kasabay ng pagluhod ni Carmela sa harapan ng doktor at pagbibigay dito ng aliw. Hindi masyadong kita kung anong ginagawa ng mga to dahil ang likod ni Carmela ang view. Ngunit alam ng lahat kung anong posibleng nagaganap base lang sa masasarap na ungol ng doktor. Lumipas pa ang ilang minuto bago ito sinunggaban ni William. Pinatuwad nito ang nurse sa couch, binaba ang underwear, saka naganap. Iniabot sa kanya ni Drake ang tubig na hiling niya. Is this something Brian gave us to watch? Like a porn video or something else? Reklamo ni Orion. Nang matapos ang dalawa sa screen, doon lumabas ang tatlo pang lalaki. Nagtatawanan. Kita nila na bigla roon si Carmela. There was a horror look on her face. Carmela, hindi ko akalain na may natatago ka pang galing. Kantsaw ni Kit. Stop that video, bro. Galit na tinig ni William nang mapansin nito na kinukunan nito ang mga pangyayari. Doc Will, sabi mo tayong dalawa lang ang naririto. Ani Carmela na nahihintakutan. Kung wala kami, hindi namin nakita kung paano ka parang naging biik sa ungol mo. Kantsaw ni 30. I mean it, Brian. Stop that video. Doon na natapos ang unang video. Nagbuga ng malalim na hangin si Faye. Yung video na yan ang ginamit na magkakaibigan para umayaw si Carmela. Nagsinungaling kasi siya. Sinabi niya na inimbitaan siya ni William dahil naiwan ng doktor ang cellphone nito sa ospital. Well, it's true enough. Pero ibang-iba sa mga naganap sa video na yan ang mga salaysay niya. Sinabi niya na basta siya hindi ng doktor at basta na lang ipinasok sa bibig niya ang ari nito. Bakit huli na nilang nilabas ang video? Bakit hindi na agad yan ginamit simula pa lang? Kung sana nilabas na yon nung una pa lang, hindi na sana dumaan pa sa masalimuot na karanasan ng asawa ko? Tanong ni Drake nang gigigil. Because it's clear that they were under the influence of coke? Ani Orion. Yun ang katwiran ng kampo ni Kit. Halata sa unang parte ng video lang sila sa droga. They are clean now, according to the drug test, but still, ani Faye, naiiling.
Brian admitted they raped Carmela. Usal ni Camia. Tumingin siya sa abogada. Doon natigilan si Faye. Kinakabahan siya sa sunod na ipapakitang video. Dalayan kay Brian yun ang ebidensya nila. Noon niya napansin na wala na sa loob sina Daniela at Kael. Please play the next video. Anang investigador kaya bumalik siya. Dito ang atensyon ni Camia. Nagsimula muli ang clip kung saan naman diretsong nangilabot ang katawan ni Camia. Sakal ni Kit sa leeg. Si Carmela. Pinipinid nito ang babae sa sahig habang panay ang ulos nito sa babae. I don't want to see your ugly face. Anang lalaki. Stop, William. Pigilan mo rin kaibigan mo. No, please. Umiiyak na saklolo ng babae. Mariing kumapit si Camia kay Drake. Nagsimulang lumuha habang nanginginig sa takot. No one will help you. Pick, oink oink. Ani 30. You better shut up. Hindi mo ba alam kung anong pag-aari ni Will ay pag-aari ko? Kung anong akin ganun din sa iba pa naming mga kaibigan. Anikit. Well, not Camia. That fucker. Nais manuntok ni Jake sa oras na yon na nabanggit ang pangalan niya. Lumilitaw sa screen si William at tila baliwala na nakaupo lang sa couch at may binabasa sa cellphone nito. Tila bigyan na walang naririnig at walang pakailam sa paligid. Bumalik ang view kay Carmela na tila basahan na naroon sa sahig. Iyak ito ng iyak. It's your turn, bro. Don't look at her ugly face. That's the trick, Anikit. My turn, princess. You should be proud na hindi lang si Will ang matitikman mo ngayon. Gabi. Magagalaw ka ng 4 na poging lalaki. Isn't this your dream? Humalakak si 30. Sinampal-sampal sa pisngi si Carmela na humahagulhol sa sahig. Hey, Bri! Shove your into her mouth. That would be an amazing sight. Sabi ni Kit na halatang pinakademonyo sa lahat ng nagaganap. Hey, pig! You want both of them at the same time, right? Screw you out. I'm out. Ani Brian na halata na itong may hawak ng cellphone na kumukuha sa mga nagaganap. Come on, don't be a pussy. Are you still playing a video? Tanong ni 30. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi katanggap-tanggap. Marinaw na hindi sinang-ayunan ni Carmela ang mga nangyayari sa lugar na yon. Doc Will, this is not what I want. Please, all of you, lumayo kayo sa akin. Basang-basa na nila sa luha ang babae. Doon natapos ang video. Tulala ang lahat ng nararoon sa bahay ni Camia. Nanginig siya habang umiiyak. Nagkikis-kis naman ang ngipin ni Drake at Orion. Tulala si Faye na napaupo sa silya. Natutop nito ang bibig. Patuloy na nanginginig si Danica sa takot, lungkot at sakit sa puso niya sa lahat na nangyari sa araw na yon. Hanggang dumating si Kael kasama si Faye. Lalo siyang naiyak dahil tila pinatotohanan ng mga itong sinabi sa kanya ni Camia. Ang akala pa naman niya ay nasa Hong Kong pa rin ang lalaki. Malakas ang kumpiyansa ng babae para bang nakahanda ito sa gera anumang oras. Nagsipasukan ng mga ito sa loob ng bahay ni Camia para tingnan kung ano man ang laman ng USB na bigay ni Brian. Naiiyak naman siya habang nakaupo sa bench. Hindi siya makatingin kay Kael. Ang totoo ay ramdam niya na para bang may kakaiba sa inaakto nito. Para bang napapagod na ito sa oras na yon. Nilapitan siya ni Kael habang nararoon sila sa labas. Are you alright, Tan? Umiling siya habang naglalandas ang luha. May masakit ba sa'yo? Tumayo siya. Kailangan niya alamin ngayon ang totoo. All I want is the truth, Kael. Did you have a relationship with Attorney Faye? Natigilan ang lalaki. Nag-roll yung lalamunan nito ngunit tumango. Pero wala akong relasyon sa kanya ngayon, Danica. Pero nagkikita kayong dalawa. No! Agad nitong tanggi. Dan, hindi kami nagkikita ni Faye. Ang sabi ni Kami nakita niya kayo, nagyayakapan sa opisina mo. Napanguwi ang lalaki. Tila naalala ang mga naganap nang sinurpresa ni Faye ang kapatid niya. Nung birthday ng mommy mo, nakita ko si Attorney Faye na nanggaling sa restroom kung saan nagtagal ka rin. Did something happen there? Nang dumating si Faye Burnham noon, tila napalagay ang lalaki. Dahil ba kasama siya nito? Ayaw ba nitong malaman ni Faye na posible siyang maging love interest ng lalaki? Namutla si Kael dahilan para patunayan na tamang hinala niya. They did something. Nais niyang matawa dahil pakiramdam niya. Ginamit siya ni Kael.
para protektahan ang imahe na meron ng dalawa. Dan, Faye is already a thing of the past. Wala ako relasyon sa kanya nang pumasok ka sa buhay ko. Katwiran nito. Naiyak na siya at para bang ayaw ng puso niya na magtanong. Nasasaktan siya sa mga sagot ito sa kanya. Nakahanda na nga siya sa sunod niyang tanong at nais niya ng tunay na sagot. Tell me, si Faye ba yung kasama mo sa Hong Kong? Diretso ang tingin ni Kael sa kanya. Nang di ito makaya mga lungkot na nakabalot sa kanyang mga mata, napayuko ito. Nagkiskis ang ngipin saka bumulong. Yes, para siya maniniwala rito sa sinasabi nito. Lahat ng mga naganap, lahat ng mga sagot nito sa kanya ay nagpapatunay na ginawa siya nitong panakipbutas sa kung ano man na meron sa relasyon nito kay Faye. Damn it! Mura ni Kael. Namamagaan ang damdamin niya sa napakaraming dahilan. Ang pagkamatay ni Brian, ang mga naganap ngayong araw ko sa naramdam niya pa rin ang takot dahil malinis pa sa kanyang isipan ang pagtutok ng baril ng taong yon at ang panglulokong ginawa ni Kael sa kanya. Ikaw ang pinakamanloloko at pinakawalang hiyang taong nakilala ko. Singhal niya rito. Umasim ang mukha nito na halatang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Hayagan mong sinabi sa akin noong isang gabi matapos mo makipagtalik sa akin ng paulit-ulit na pupunta ka ng Hong Kong para makipagkita kay Faye. After being with me, you converse with your ex over the phone and then, para bang walang nangyari, na sinamahan mo ako sa bahay mo at pagkatapos kinabukasan, si Faye naman? Sinong gagawang mas walang hiya pa sa ginagawa mo, Kael? Alam niya na masyado madungi sa mga salita niya. Ano pa ba ang inaasahan nito na sasabihin niya? Thank you, Lord. Hallelujah! Sinaktan ako ni Kael. Nagdudugo ang damdamin niya at kasalanan nito yon. Di niya akalaing sobrang panloloko ang gagawin nito. Danica, please trust me. Alam kong parang di ka panipaniwala, pero walang naganap sa amin ni Faye. Yeah, you cheated right on my face, Kael. But we don't have a relationship. Kael, hindi kailangan magkaroon ng relasyon ng dalawang tao para masabing may niloloko silang tao. The simple fact na may damnamin ka sa kanya, o kaya naman sa akin at pagkatapos parehas ka nakikipagkita sa aming dalawa, malinaw pa sa sining ng araw na niloko mo ko. Pinaniwala mo ko sa loob ng maikling panahon. At di na ako magtataka kung ganoon din ang ipaparamdam mo kay Faye. I know Brian was a bit weird pero sa loob ng relasyon naming dalawa, sa isang taon hindi niya ako niloko. Nagawa niyang ibuli si Camia noong hindi pa kami magkakilala. Nagawa niyang galawin si Carmela matapos namin maghiwalay. Before he passed away, he told me that was the last time he would see me after he kissed for forgiveness. Humagulol siya matapos sabihin ng mga yon. Kinukumpara mo ko sa isang rapist? Dismayadong tanong nito. Yes. Because Brian never laid a finger on me. Kahit malinaw ang relasyon namin dalawa, magkasintahan. What am I to you, Kael? Just a casual fling? You know you hold a more significant place in my life? Galit na ring pahayag nito. So ano, isang level sa fuck buddy? Hindi ako ginalaw ni Brian dahil sobrang pagmamahal niya sa akin. Nirerespeto niya ako sa bagay na yun. He respected me in that regard and never had the audacity to do the things he did to me. Binigay ko sa iyo ang sarili ko at natatangahan ako ngayon dahil nagtiwala ako sa iyo. You are a damn jerk. Wala siyang masisi sa oras na yon kundi ang sarili niya.